Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Romans, chapter 10, verses 8 and 9. Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang kautusan, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Right thinking, right believing. Alam mo ba na nakakaapekto ang pinaniniwalaan mo sa outcome ng buhay mo? Tinanong ko po ito sa aking sarili matagal na. Tatuklasan ko, may mga verses po sa Biblia na nagpapatunay na malaki po ang role ng ating pinaniniwalaan dun po sa nagiging outcome ng ating buhay. At dito po sa Romans chapter 10 verses 8 and 9, pinapaliwanag po dito kung paano tayo naligtas. Lahat tayong mga born again child of God, alam natin na tayo'y naligtas, na born again. Ano po? At paano ba nangyari yon? Malinaw po na nanalig tayo sa ating Panginoong Jesus bilang ating Panginoon. Naniwala tayo sa katotohanan na siya'y namatay at nabuhay namang muli. At ipinahayag ng ating labi yung mga katotohanan na yon, kaya tayo'y naligtas. So, ibig sabihin po, meron pong katotohanan na dapat paniwalaan. So, mali po yung mga nagsasabi na yung nasa itaas ang siyang nagligtas sa akin. Sino yung nasa itaas? Ano po? Kailangan po malinaw sa atin kung sino yung tinutukoy natin. At maririnig nyo minsan sa maraming tao, bahala na si Lord sa buhay ko. Siya naman ang magliligtas sa akin. Ang tanong, paano kanya ililigtas? Ano yung mga katotohanan patungkol doon na dapat mong malaman? Naunawaan mo ba yung ginawa ni Kristo sa krus na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay namang muli ay maliligtas ka? So, madaling sabihin yung mga cliche na yon, na naririnig natin sa maraming Kristiyano, pero malalim po ang kahulugan nun. Ibig sabihin, may katotohanan tayong pinanghahawakan at pinaniniwalaan at pinapahayag ng ating labi. Kaya nabago yung ating buhay. Mapapansin nyo, simula nung nanalig tayo sa Panginoong Hesus, nabago po yung ating buhay. Ang sabi ng Biblia, naligtas po tayo. Naranasan natin yung kagandahang loob ng Diyos. So malinaw po, nakakaapekto yung ating pinaniniwalaan sa ating pong naging buhay. Pangalawa, dito po sa Hebrews chapter 4 verses 1 and 2, ito po yung karanasan ng mga Israelites, na itinutulad po sa ating mga Kristiyano, nung writer ng Hebrews. Ano po ang sabi niya? Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila, napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. So malinaw po, no? According to the writer of Hebrews, yung experience ng Israelites nung panahon ni Moses, kaya sila hindi nakapasok sa promised land ay dahil po sa kawalan nila ng pananampalataya. And today, ano po ba yung promised land natin? Yan po yung ating Christian experience. At marami sa atin hindi nakakapagpahinga sa buhay. Laging pinahihirapan ng problema, pagsubok, at paulit-ulit na mga struggles. Ang dahilan po, simple lang, yung kawalan ng pananampalataya. Kaya madali nating sabihin na kaya nangyari yan sa buhay ng isang tao dahil yan yung kapalaran niya. Yan yung itinakda sa kanya ng Diyos. Pero may iba pa pong katotohanan na dapat tayong makita. Yung katotohanan na yung mga taong yon ay nananampalataya sa Diyos. Kasi dito nyo makikita, iba-iba ang Christian experience ng mga Christians. Merong nagbe-breakthrough, may talunan, merong lagi na lang alipin ang problema at pagsubok. Nakasalalay pala yan sa ating pananampalataya. Kaya malaki na naman ang role ng ating pinaniniwalaan sa nagiging outcome ng
ating buhay. Kasi katulad ng mga Israelites, ano po, lahat sila lumabas sa Egypt kasama ni Moses, pero hindi sila nakapasok sa Promised Land. Yung sumunod na henerasyon kasama si Joshua at si Caleb, sila lamang yung nakapasok. Bakit daw? Malinaw. Sabi sa Hebrews 3:19, maliwanag kung ganoon, kaya hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. So yun po ang dahilan. Pangatlo, yung sinasabi po sa Mark chapter 6 verses 5 and 6, babasahin ko po ito sa wikang English. He could not do any miracles there. Ang tinutukoy po dito ang ating Panginoong Jesus. Except lay his hands on a few sick people and heal them. And he was amazed at their lack of faith. Then Jesus went around teaching from village to village. Dito na po, makikita natin yung Panginoong Jesus mismo, hindi siya nakagawa ng maraming himala sa sarili niyang bayan. Kasi yung mga tao po hindi nananampalataya. Ano po? Nakakalungkot po yun. Ano po? Ang sabi pa nga ng Biblia, he was amazed at their lack of faith. So, ang tanong dyan nalimitahan ba si Jesus dahil maraming hindi nananalig sa kanya? Di ba, bugtong na anak ng Diyos siya? Ibig sabihin, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. May explanation po dyan. Ang explanation po dyan, hindi kasi kinalulugdan ng Diyos yung mga taong hindi nananampalataya. Malinaw po yan, sabi sa Hebrews 11:6. Kaya mapapansin niyo po dito, kailangan pang mangaral ng Panginoong Jesus from village to village. Para yung salita ng Diyos, yun ang magbigay ng pananampalataya sa tao. Napakabait nga ng Panginoong Jesus Nangaral pa siya kasi alam niya na ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So ito po, natuklasan na natin na nakakaapekto pala yung ating pinaniniwalaan sa outcome ng ating buhay. Hindi po nalilimitahan ng Diyos, makapangyarihan po siya. Kaya lang po, ang problema kadalasan sa atin ay yung kawalan ng pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan ito na aming tinanggap. Turuan mo kami na magkaroon ng tamang kaisipan. Tanggapin namin yung katotohanan at ibase namin yung aming pananalig sa katotohanan na yan at ipahayag din namin yung katotohanan na yan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, at naniniwala kami sa pamamagitan nito, ma-experience namin yung ipinangako mo po sa aming buhay. Salamat po. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and Amen. Again, ito si Pastor Jojo. Nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.